na itong si Sara Duterte ay hindi na makayanan ang anumang problema na dumarating sa kanya kaya't bubigay na. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ako ay heto pa. Mas matindi na naman ho, mga kaibigan, itong galawan ni Sara Duterte. Dahil hindi na raw siya ma-impeach, ay tatakbo na siya bilang presidente ng Republika ng Pilipinas kapag nagkaroon po ng halalan para sa pangpangulong halalan taong 2028. Aba? Sabi nga ng Malacanang ni Executive Secretary Bersamin ay premature ang sinasabi nito na tatakbo bilang presidente ng Pilipinas. Ay hindi lang premature ang sinasabi nito. Kahit ang isip po nito ay premature. Alam niyo po ba yun, mga kaibigan? Talagang desididong tumakbo, ano? Mantakin niyo, mga mahal kong taga-subaybay, na hindi na may impeach si Sara Duterte dahil pinagtanggol siya ng Iglesia ni Cristo. Kaya't nag-decide na po siya at nagdeklara na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa darating po na halalan ng pampanguluhan. Nako, mga kaibigan, any reaction bago tayo magpatuloy? Gusto ko pong hingin ng inyong panig. Iboboto niyo po ba itong si Sara Duterte sa pagkapangulo? At naniniwala po ba kayo na ito ay hindi may impeach? Pwede niyo po akong tulungan, mag-iwan lang ho ng anumang public opinion diyan sa comment section at bilang suporta ho dito sa anuman ang ating pinaglalaban at i-spread po natin yan, mga mahal kong taga-subaybay. Eto ho, wag na nating patagalin. Shout out po sa lahat. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na posible siyang tumakbo sa 2028 presidential elections. Para sa isang kaalyado ng mga Duterte, patunay ang peace rally ng Iglesia ni Cristo sa dami ng mga sumusuporta kay VP Sara. Nasa kaugnay ng balitang yan, si Camille Samonte. Ay, nako po, patunay ang Iglesia ni Cristo. Ayun ho dito, sa ibinahagi ko po sa inyo, na sa dami ng sumusuporta sa kanya. Nako po, ay nananaginip ng gising ho ito. Hindi na mai-impeach si Sara Duterte dahil pinagtanggol ng Iglesia. Alalahanin po natin, mga mahal kong taga-subaybay, hindi po nakasalalay sa Iglesia ni Cristo kung mapaparusahan o hindi o mananagot sa mga nagawa na kasalanan itong si Sara Duterte. Nakasalalay po ito sa ating rule of law ng Republika ng Pilipinas na may kasama hong matitibay na ebidensya. Kaya't huwag po tayo magpadala sa laman ng balita na ito na marami ang sumusuporta kay Sara Duterte, ang mga Iglesia ni Cristo. Kaya dapat siyang tumakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas dahil hindi na siya may impeach. Anak ng katakot-takot, isang kalukuhan yan, mga kaibigan. Huwag mo na kaming patuloy na budulin Sara Duterte. Ay magkasangkot pala kayo. At saka ang Iglesia ni Cristo. Ayun ang lumalabas sa rally na kung tawagin na peace. Ay hindi naman peace rally yun . Peaceful rally. Ito, nako. Mismong si Vice President Sara Duterte na ang nagsabi, seryoso niyang pinag-iisipan ang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Sinabi niya yan habang nasa isang meet and greet sa mga OFW sa Tokyo, Japan. Walang direktang binanggit ang bise kung para ba sa pagkapangulo ang tatakbuhan niya. Pero matunog ang pangalan ni VP Sara para sa pinakamataas na posisyon sa 2028. Kahit anong gawin pa ho nito, wala na ho ito, mga kaibigan. Bantayan po natin. Alam kong dumadaan
at mayroon pang pinagdadaanan ng mga legal na proseso. Mananagot at mananagot po ito. Paano pa ito makakatakbo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas? Diyan na lang sa kaso ho. Ng pagbabanta niya ho. Ay alam ko ay Nobel recommendation na malapit na hong i-file. At pag na-file ho yan, lalabas ang warrant of arrest. Ay dito na lang sa impeachment ho. Mga kaibigan, ay kung halimbawa siya ma-impeach, paano pa siya makakatakbo? Mga mahal kong taga-subaybay. At kahit tumakbo pa siya ng tumakbo, hindi ito ho tatamain. Mga kaibigan, kaya't huwag po tayong magpadala sa sinasabi niya na marami niyang mga kakampi. Isang uri ng pambubudol ho yan. Mga kaibigan, pag mind condition, alam ko matatalino kayo. Hindi na ho kayo magpapadala sa mga sinasabi nito, bagkos ko kontrahin nyo pa. Eto pa. Dagdag pa ng bise, hindi na dapat magpatuloy ang paurong daw na nangyayari sa bansa ngayon. Marami raw ang dapat ayusin sa polisiya ng gobyerno. Pero kaya raw itong magawa basta magkakaisa ang publiko. Matatanda ang dati ng sinabi ni VP Sara na sa 2026 siya magdedesisyon kung tatakbo ba siyang presidente o hindi. Nako. Iyarong di ba? Paurong daw ang ating bansa. Hindi kaya siya ang paurong ng paurong? Siya ang nanggugulo sa Republika ng Pilipinas. Siya ang problema ng Republika ng Pilipinas. Only in the Philippines. First time akong nakakita ng ganitong isang uri ng vice presidente na sa halip tumulong sa pagpaunlad ng ating Republika ng Pilipinas. Anong gagawin niya ho? Kadramahan, reklamo, hindi nagtatrabaho. At siyempre, yan ang galing man doktor ng mga resibo, katulad ng piatos na resibo. At marami pang iba, mga mahal kong taga-subaybay. Di po ba? Hindi po tayo nag-iimbento. Mayroon po tayong katibayan at alam na alam niyo po yan kung sinusubaybayan niyo itong mga nasabi ko. Para naman kay dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, siguradong maraming susuporta sa bise kung ituloy niya ang pagtakbo. Patunay raw dyan ang dami ng tao na nagpunta sa peace rally ng Iglesia ni Cristo kahapon. Yung star power ni Inday Sara, hindi nawawala, hindi nakukupas. Unang-una, kung siya'y tumakbo na, siya na ang presidente ngayon. Sabi naman, Abay, matindi yung star power daw ni Sara Duterte ay hindi nawawala, hindi kumukupas. Parang larawang kupas lang kapit kamay, tayong dalawa, nakangiti at kapwa, masaya. Nako, napakanta na naman ako. Ay nadinig ko ang boss nito si Attorney Palito di po ba? Talagang in reaction po dito sa pagtakbo ni Sara Duterte. Ay kung iboboto nyo po ba? O naniniwala po ba kayo? At siyempre maliwanag po dito mga mahal kung itong mga taga-subaybay na pinapakalat ni Sara Duterte na pinagtanggol siya ng Iglesia ni Cristo, hindi na siya mai-impeach. Kaya kailangan niya nang tumakbo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas para umunlad daw di umano ang ating bansang Pilipinas. Nako, mga kaibigan, ay napakarami rin ang nagbibigay ng anumang public opinion na itong si Sara Duterte ay hindi na makayanan ang anumang problema na dumarating sa kanya, kaya't bubigay na sapagkat kung ano-ano ang mga makikita nyo sa mga galawan niya at kung ano-ano na ang pinagsasabi. Hindi na ito kaya ng albularyo basta. Kailangan dito yung espesyalista na albularyo para patingnan kung ano ang tunay na laman ng kanyang kaisipan. Alright, alam ko mga kaibigan, nakuha nyo. Ang gusto kong ipunto, wag po tayong magpadala. Dito
sa mga pinapakalat ni Sara Duterte na siya ay suportado ng taong bayan, suportado ng INC. Kaya't pinapatakbo siya bilang presidente ng Pilipinas. Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Isang like ko sa video na ito, palakpakan.